Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest weather today forecast. Narito ang latest update hinggil nga sa binabantayan nating bagyo na si Tropical Depression Verbena. Base nga sa ating latest satellite animation, huli nga yang namataan sa layo o dito sa may vicinity ng Canlaon City, Negros Oriental. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 55 km per hour malapit sa sentro nito at mga pagbugso ng maabot hanggang 90 km per hour. Patuloy nga yung kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. At kasalukuyan na nga itong nagdadala ng mga malalakas na mga pag-ulan at mga pagbugso ng mga paghangin sa malaking bahagi nga ng Visayas at maging dito sa mangilan-ngilan pang bahagi ng Southern Luzon at dito rin sa may area ng Mindanao. At sa nakikita nga po natin yung shear line naman o yung salubungan ng hangin ang nagpapaulan naman dito sa may Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Central Luzon, Calabarzon hanggang dito nga sa Metro Manila. Yan po nagdudulot sa atin ng mga paulan at hindi po yan direktang epekto ng bagyong si Verbena. Base naman sa latest forecast track ng Pag-asa, inaasahan na nga natin na patuloy ito kikilos pakanluran, hilagang kanluran at maaari na kayang makarating dito sa may karagatan ng Sulusi mamayang hapon. Ibig sabihin yan, makakalampas na ito dito sa kalupaan ng Visayas mamayang hapon at inaasahan na habang nasa Sulusi ito ay maaari itong mag-develop into tropical storm o maaari din naman nalalakas ito right after na dumaan dito sa may northern parts ng Palawan as tropical storm. Pagkarating nga nito sa may West Philippine Sea bukas ng umaga, inaasahan na patuloy itong kikilos ng mas pakanluran na nga at nakikita nga natin yung paglabas na nga nito ng Philippine Area of Responsibility. Dadaan niya sa mahilagang bahagi ng Kalayaan Island at makakarating na nga sa labas ng PARP ng Huwebes naman ng madaling araw at inaasahan nga natin na patuloy ang kikilos papunta dito sa may area ng Vietnam at itaasahan na maaari ding mag-intensify pa ito into severe tropical storm habang nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Base nga sa nakikita nating senaryo, nagtaas tayo ng wind signal number 1 dito sa may Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, northern and central portions ng Palawan, including Calamian, Cuyo, and Cagayancillo Islands. Kasama din dyan ang mainland Masbate. Signal number 1 din sa may Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, at sa may Southern Leyte. At dito naman sa area ng Mindanao, kasama under signal number 1 ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, northern portion ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, northeastern portion ng Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, northern portion ng Misamis Occidental, northern portion ng Zamboanga del Norte. Muli, patuloy po natin pinag-iingat yung ating mga kababayan dyan sa peligrong dala ng mga malalakas na mga paghangin. Samantalang yung mga areas outside wind signal, malaking bahagi pa rin ng Luzon, Visayas, and some parts nga ng Mindanao ang makararanas ng malalakas na mga pagbugso ng hangin. Combined effect nga yan itong northeast monsoon dito sa may Luzon at yung mga hangin or malalakas na hangin na inaabot pa ang ibang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya patuloy po yung pag-ingat ng ating mga kababayan, not only yung mga areas na under sa wind signal. And bukas, kung saan nakikita nga natin na nasa may bandang West Philippine Sea na nga itong si Bagyong Verbena, dahil ngayong extent nito o yung radius maabot ng 200 km, ay maaaring maabot pa rin nga nito or ng malalakas na hangin nito ang iba pang bahagi ng Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern and Eastern Samar Dinagat Islands kahit na posible mag-lift na nga tayo dyan ng wind signal. And dito sa Luzon, asahan na patuloy pa rin nga yung pagbugso ng mga mahangin dala ng Northeast Monsoon. And by Thursday, kung saan maaaring nasa labas na nga ito ng ating Philippine Area of Responsibility, maaari pa rin makaranas ng mga malalakas na hangin ang Batanes, Cagayan, including
yung Babuyan Island, Ilocos Norte dahil yan sa northeast monsoon at dito naman sa area ng Mimaropa, maging mangilan-ngilang bahagi ng Calabarzon kasama ang Cavite, Batangas, Bataan at Western Visayas ay maaari pa rin makaranas ng wind signal kahit nga maililift na kung sakali ang mga wind signal dyan sa mga areas na yan. Kaya sa susunod po na 3 araw, patuloy pa rin po yung pag-iingat sa mga malalakas na mga paghangin. In terms naman ng mga paulan ngayong araw, asahan po natin malaking bahagi pa rin nga ng ating bansa, especially dito sa Visayas, ang makararanas ng mga malalakas na mga pag-ulan. Nakikita na nga natin no, yung shift o yung pag-shift ng mga malalakas na ulan dito sa Visayas, more on nandito na nga sa may western part dahil nandito na palapit itong bagyo. So, aabot ng 100 to 200 millimeters, especially dito sa may parte ng Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol. At dito naman din kasama dyan ang Palawan, maging ang Mindoro provinces at 50 to 100 millimeter naman dito sa ibang bahagi ng Visayas, maging dito sa may Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin at dahil nga rin sa epekto ng shear line, aasahan nga din natin yung mga paulan sa may Cagayan, Isabela, Aurora, kung saan umaabot ng 50 to 100 millimeter at yung mangilan-ngilang bahagi sa Calabarzon kasama dyan ang Rizal, Laguna at Batangas makararanas din ng 50 to 100 mm. At dito nga sa may Quezon, asahan na ngayong araw, nanatili pa rin na malalakas yung mga paulan. Nasa orange tayo, ibig sabihin na abot ng 100 to 200 mm ang mga paulan. At dito sa may Bicol region, buong Bicol region makararanas ng 50 to 100 mm. Kaya po yung mga kababayan natin po na nandito sa mga areas na may kulay ay mag-iingat po sa mga piligrong dala ng mga malalakas na mga paulan. Yan nga po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. At bukas naman po kung saan inaasahan na nga natin na nakalampas na nga dito sa may kalupaan ng ating bansa itong si Bagyong Verbena, maaari pa rin makaranas ng mga malalakas na mga paulan, particularly dito sa may Mindoro provinces at Palawan kung saan maaaring umabot ng 100 to 200 millimeters. Samantala, dahil nga sa posible pa rin epekto ng shear line at inaasahan nga natin na patuloy na lalakas pa ang mga paulan dito sa may Cagayan, Isabela, Aurora at Apayao na maaaring umabot ng 100 to 200 mm sa nalalabing bahagi nga ng Cordillera, maging dito sa may Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, nalalabing bahagi nga ng Mimaropa at dito nga sa may Panay Island, asahan ang mga pag-ulan na abot ng 50 to 100 millimeters. Pagsapit naman ng Huwebes na kung saan nakalabas na nga ng PAR, itong si Bagyong Verbena, yung mga paulan na nga lang ng mga malalakas ay manggagaling na nga lamang sa shear line. At dito nga yan sa may Cagayan, Apayao, Isabela at Aurora at nagre-range po yan ng 50 to 100 millimeters. Patuloy din po tayo may nakataas na heavy rainfall warning dito sa may Calabarzon kasama ang Metro Manila, maging dito sa may Nueva Ecija at nakataas po yan dyan ang yellow heavy rainfall warning. Kaya yung ating mga kababayan po ngayon sa malaking bahagi ng Calabarzon, Nueva Ecija, maging dito sa Metro Manila ay patuloy po na mag-ingat sa mga malalakas na mga pag-ulan.